Mabilis ang kwento lang mga kalakbay bago ako umuwi. It's 8:09 in the evening at nandito pa tayo sa opisina. Pero bago ako mag-pack up at umuwi na sa bahay, mabilis ang kwento lang. Kasi kaninang umaga ay actually mga tanghali na, nasa US Embassy kami ng bunso ko. Sinamahan ko yung bunso ko na mag-apply ng visa para sa US Embassy. At alam niyo yon, yung nakikita ninyo sa Rojas Boulevard, may mga nakapila. So, iba't ibang station ng mga gwardya. Merong unang station na i-check yung kung anong klase ng application mo. And then, merong susunod na station, i-check yung appointment mo. Then, meron pang pangatlo na i-check uli yung passport at appointment mo bago ka makapasok sa loob. Security check. And then, bago makapasok ulit sa kabila pang building, pila naman, hanggang sa maharap mo yung consul at ikaw ay ma-interview na. So, naisip ko lang, familiar tayo na may mga proseso talagang pinagdadaanan ng mga kagaya natin. Pero, sina Manny Pangilinan, sina Manny Villar, yung mga si Ramon Ang, yung mga sikat na mga tao at personalidad dito sa bansa natin, pumipila din kaya sila pag sila ay nag-a-apply ng US visa. I'm sure nag-a-apply din sila, kasi kahit makakuha ka ng 10-year multiple, may expire din yon. So habang iniisip ko yon, habang minumuni-muni ko yon, hindi ko naman ma-check online dahil wala namang bawal magdala ng gadget pag nasa loob ng US Embassy. So paglabas ko, chinek ko at tinanong ko si ChatGPT. So yon, eto share ko sa inyo ang sagot ni ChatGPT. So yes, nag-a-apply din sila. Pero sa mga embassy, kadalasan daw ay merong tinatawag na VIP na option. So hindi ko alam kung paano ito ina-apply, pero kung ikaw ay very important person, then meron kang special appointment, hindi ka nadadaan sa mga pila, mag-a-apply ka pa rin, interviewin ka pa din, pero iba yung pila mo. And most of them, sabi ni ChatGPT, exempted daw. Exempted sa interview. So pinapadala na lang nila yung mga dokumento nila. Kailan kaya tayo magiging gano'n, no? Naisip ko lang, ang pirme,